Hello everyone! Kung saan man tayo sa sulok ng mundo, good morning, good afternoon, or good evening po sa lahat. Ngayon, andito na naman ako sa harapan nyo para ipakita itong aking mga bulaklak. Ang isa nito ay itong dala ko, ay itong rose na napakaganda. At meron din akong orchid sa itaas, pero ang gusto kong ipamahagi sa inyo ay ito ngayong ating zinnia. Ayan. Ang pangalan ng tanim na ito ay zinnia. Napakaganda ang tanim na ito. At ang daming klaseng kulay ng kanyang bulaklak. Itong zinnia ay napakagandang alagaan dahil hindi siya sensitibo. Madali lang siyang mabuhay at magbibigay ng maraming bulaklak sa iyo. Itong ating zinnia ay hindi madaling mamatay or madaling tatanda ang kanyang bulaklak. Itong tanim na to ay naka 3 linggo mula sa pagtanim. Yan. Hindi siya maalagain. Kaya maganda itanim sa bakuran. Kahit sa gilid lang ng bahay ay pwede mo nang itanim. Ayan, ay naka1 buwan na itong ating tanim nito. Meron na siyang bulaklak. Ayan, naka3 na siyang bulaklak. Ay yung sa gitna ay medyo matanda na siya. At pwede mo nang kunin ayan at magiging similya mo, magiging siya ang kukunin mo para magtatanim ka naman ulit ng ating zinnia. Napakaganda, diba? Ayan, 3 na sila sa 1 buwan lang natin pagtatanim. Ay magkaroon ka na ng magandang bulaklak ng zinnia. Maraming color ito. Merong orange, merong purple, merong pink, merong cherry pink, at saka meron ding maroon. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo ngayon itong kulay pink na napakaganda, diba? Nakakaaliw sa mata. Ayun, pag titingnan mo lang sa umaga, lalo na pag may problema, mawawala ang problema mo. Titingin ka lang sa bulaklak ng ating zinnia. Napakaganda guys, diba? Yun. Kaya maaaliw ka sa bulaklak ng ating zinnia. Ayan guys, so may mga maliit pa yan. At magbibigay din yan ng magandang kulay pink na bulaklak na zinnia. Maganda kasi hindi siya masyadong alagain. Diligan mo lang 1 beses sa 1 araw. Yan, makakita ka na ng magandang bulaklak ng zinnia. Ayan, diba ang ganda? Pero 1 beses ko lang yan diniligan. Ayan, sobrang haba na pero hindi ka masyadong mapapagod at bibigyan ka pa niya ng magagandang kulay ng kanyang bulaklak. Ayan, ito medyo matanda na siya. Kaya pwede na nito nating tanggalin para tayo'y magtatanim na naman ulit ng tanom na or tanim na zinnia. Diba guys, nakakahalina ang bulaklak niya. Kaya hindi kayo mahirapan. Yan o, ang ganda talaga. Napakaganda talaga ng bulaklak niya. Pwede na itong gawin mong stress reliever dahil pagtitingin ka lang sa bulaklak na ito ay mawawala na ang stress mo. Kaya ngayon pa lang magtatanim ka na ng tanim na zinnia
para may stress reliever ka na. Ayan o, diba? O, diba nawawala talaga ang stress nyo? Pag tumingin lang kayo sa tanim na may bulaklak na zinnia. Ayan guys. Kaya simulan na ang pagtatanim ng zinnia. Kaya lang guys, kailangan pag medyo matanda na siya ay itrim nyo yung mga matandang dahon, yung mga nag-yellow na dahon para tataba yung kanyang katawan. Tataba ang ating tanim na zinnia. Ayan. Kailangan tanggalin talaga yung lahat ng mga sa tingin nyo ay nakakasira ng ating tanim. Kaya lang ako nilalagay ko lang ang mga dahon na tinatanggal ko sa katawan niya at nilagyan ko siya ng bato para hindi nagagalaw yung kanyang katawan o yung kanyang mga ugat. At pagkatapos ilagay nyo lang dito sa ating pot. Dahil pag nalalanta na at nagiging soil, yun ay napakaganda at napakataba na tanim nating zinnia. Ang isa sa mga bulaklak na ito, pag ito'y naging matanda na, pwede nyo na lang kukunin at magtatanim na ulit kayo para magkaroon na kayo ng mga magagandang bulaklak ng zinnia. Ito guys, itong kukunin nyo para yan, itatanim na ulit. At hindi lang mahirapan kayo dahil tanggalin nyo lang ito at ilagay sa pot nyo. At iyon ay magiging mabuhay na naman ulit ang inyong tanim. At pagkatapos ng 3 linggo mula sa 3 bulaklak, ay dagdagan na naman ang kanyang bulaklak. Ngayon, ayan, sa 3 linggo lang mula nung lumabas ang kanyang bulaklak, ay nagiging 5 na ang ating nagiging bulaklak ng zinnia. Kaya napakaganda lang. Ayan ang katawan ng ating zinnia. Kaya hindi ka mahihirapan. Diligan mo lang isang bisis, isang araw, at magkakaroon ka na ng magandang katawan ng ating stress reliever na zinnia. Itong ating zinnia ay marami na namang sumusunod na mga bulaklak. Naghahalina ng ating mga pollinator. Ayan yung ating pollinator na siyang nagbibigay ng magandang kulay ng ating mga bulaklak. Ayan yung pollinator na nagbibigay bulaklak ng ating mga tanim na zinnia. Kasi ayan, lilipad sila at pupunta sa ibang mga kulay ng zinnia at para makakaroon ka rin ng iba't ibang bulaklak. Ibang kulay ng ating zinnia. Ayan, ang ganda, diba guys? Kaya kung may marami kayong mga tanim at isasama nyo sa tanim nyo ng zinnia, ang gandang tingnan guys. Ayan, ang gandang tingnan. Kahit na maliit lang ang space nyo, pwede ka na magkakaroon ng magandang bulaklak na zinnia.
Ayan. O, diba guys, tingnan nyo, ang gaganda, diba? Meron akong rose dito. At tinabihan ko ang ating bulaklak na zinnia. At meron din sa itaas na napakagandang orchids. Kaya, ayun, humahalina sa ating mga kaibigan para lang magkaroon tayo ng maraming bulaklak. Ayan. Ito lang ay nagpapaganda na ng ating bahay at nagpapawala na rin ng mga stress natin. Dahil ang gagandang tingnan pag ito'y namumulaklak na. Kaya ang gaganda guys, di ba? Kaya kung meron man kayong isang pot lang dyan, ayan, magkakaroon ka na ng maraming bulaklak na zinnia. Napakaganda talaga guys. Diba? Kaya kung gusto nyo naman magtanim, ayan, simulan na natin ang pagtatanim na hindi naman nangangailangan talaga ng malaking oras dahil hindi siya gaanong maalagain na bulaklak. Itong ating zinnia ay napakaganda na stress reliever natin. At ito din ay nagtatanggap ng enerhiya para magiging malusog tayo. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, ayan, like na. At mayroong share, i-share na para makikita sa lahat ng mga friends nyo kung anong mga nakikita at nalalaman nyo. At syempre, huwag kalimutan may subscribe sa gilid. Yan, pindutin na. At hit na yung bell. Dito na all sa itaas para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na i-upload ko. Kaya guys, thank you for watching. See you next vlog. Bye!